Natin ngayon ay tungkol sa isang batas dito sa South Korea na kapag nakasira ka ng makina ay ikaw ba talaga yung magbabayad or sagot ng company. Ikwento ko itong isang sitwasyon dati nung dati kong kabats sa Korean Language Center na pinagbayad siya dahil nakasira siya ng makina. Lumabas kasi sa investigasyon na inireview yung camera sa loob ng company at nakita doon na parang may itinapon siyang kung ano doon sa makina kaya nasira yung makina. Ang nangyari sa kanya, nagpatulong siya sa migrant at nung umalis na siya sa company, nung na-finish contract na siya, hindi na binigay nung amo niya yung kanyang company Tegicom. Yung benefits dapat na ibibigay ng amo mo kapag nakatapos na yung kontrata mo. Yun yung parang kabayaran na ginamit. Yun yung parang kabayaran na iniwan niya dun sa company niya. Ay, wala tayong magagawa kasi kasalanan niya yung nangyari. At ngayon yung kakilala ko na yun ay TNT na at nandito pa rin sa South Korea. Kaya dun sa mga bago o mga naghihintay ng employer papunta dito sa South Korea or yung mga baguhan dito sa South Korea, kung hindi nyo alam yan ay babanggitin ko sa video na to yung dahilan kung pwede ka bang magbayad or hindi. Babasahin natin yung isang post ng isang Pinay na marami ring alam tungkol sa mga batas-batas dito sa South Korea pagdating sa mga EPS factory worker. Ito, basahin natin yung post niya. Malaking tulong to para sa mga baguhan dito sa South Korea. Kapag nakasira ka ng makina, obligado ka bang magbayad? Ang sagot, hindi automatic na ikaw ang magbabayad. Depende sa sitwasyon, kung may malinaw na kasalanan mo, halimbawa sinadya o hindi sinunod ang safety rules, pwedeng may pananagutan. Kung aksidente o normal na paggamit lang, hindi mo sagot, kumpanya ang responsable. Sa Korea, employer ang may responsibility sa equipment maliban kung may gross negligence. Pwede ka bang pilitin magbayad? Ang sagot ay hindi. Hindi pwedeng basta ikalta sa sahod, huwag pilitin pumirma. Kapag pumirma ka, pwede itong maging legal na basihan laban sa iyo. Dapat ka bang umagri agad? Huwag muna. Humingi ng repair estimate, paliwanag kung bakit ikaw ang sisingilin. Pwede mong sabihin, pag-iisipan mo muna at magko-consult muna ako. Magpaparelease ka na lang ba? Last option na lang yan. Kung pinipilit kang magbayad, may unfair treatment. Hindi automatic ang approval, kailangan ng valid reason. Ano ang safe gawin? Huwag pumirma agad, i-document ang nangyari, humingi ng tulong sa Migrant Center Labor Office. Pinaka-importante sa lahat na iisipin ninyo kapag may nasira na makina sa company na alam nyo naman na hindi kayo nakasira, huwag agad kayong susuko. Huwag nyo agad aakuin na kayo ang magbabayad. Nandito ay mga kabayan ulit sa tabi ng ilog. Makikita nyo itong mga sanga ng puno, yan yung dating may cherry blossoms. Yan, nagkadahon na. Kaya wala ng cherry blossoms. Mainit na mga kabayan pag tanghali. Malinsangan talaga. Iba talaga yung init dito sa South Korea. Dala ko yung bike ko. Ayan. At papababain ko muna ng kunti ang araw. Masakit sa balat yung init kapag nagbabike. Ayan. Umpisa na sila. Mga jogging, bike. Minsan itatry kong pumunta ng tawag dito yung sa Uido. Marami doon kapag summer. May mga swimming pool din doon, pero ang swimming pool naman nilalagay nila dito sa mga gilid-gilid ng ilog. Katulad doon sa may banda doon. Mayroong swimming pool doon, pero ano lang siya, parang hanggang bewang lang yung tubig. Yun yung nilalakaran nila dito mga kabayan. Yung parang putik na kulay pula. Ano yata yan?
parang nakakapagpagaling ng ano, ng mga sakit-sakit. Kaya lakaran nila yung mga nagbabike. Ang haba ng bike lane na yun, mga kabayan. Hanggang Yoido, tapos yung tinatawag na Hangang River. Papunta naman ito ng ano, itong sa kanan na to, papunta siya ng ano, Seoul. Tapos yung sa kabila ng ilog, papunta ng Hangang River, Yoido. Tara, bike-bike muna tayo, mga kabayan.